Whenever we are called upon to deploy our air assets to support other aircraft operating, be it civilian aircraft or another military aircraft, the Air Force is capable. Nakahanda ang Philippine Air Force na magbigay ng escort sa mga civilian aircraft na nagpapatrolya sa West Philippine Sea kung kakailanganin. Kasunod ito ng ginawang paglapit ng helicopter ng Chinese Navy kamakailan sa eroplano ng BFAR na nagsasagawa ng Maritime Domain Awareness Flight sa Bajo de Masinloc. Ayon sa Philippine Air Force, bahagi ito ng kanilang mandato. That's part of our mandate to support any other aircraft that is in danger or in distress, to ensure the safety of any of our other government equipment, be it on air or on the ground. That's part of our mandate. Gayunman, depende pa rin ito sa ibibigay na instruction ng National Headquarters. Ayon kay Colonel Castillo, nasa 20 meters pataas ang safe distance ng isang helicopter sa iba pang aircraft. Sa panig ng Philippine Navy, hindi katanggap-tanggap ang aksyong ito ng China. Nangako ito na patuloy nilang poprotektahan ng ibang ahensya ng pamahalaan na nagsasagawa ng patrolya sa West Philippine Sea. The actions of the PLA Navy to endanger the life of the BFAR personnel is unacceptable. The AFP will not go down to the level of illegal actions when confronted with actions that are illegal, that are coercive. We will keep performing our mandate. We will support other government agencies and ensure that their lives are safe. Napansin naman ng Philippine Navy na bumaba ang mga naitalang agresyon ng China sa West Philippine Sea dahil sa patuloy na bilateral at multilateral maritime cooperative activity ng Pilipinas kasama ang ibang kaalyadong bansa. Gaya ng katatapos na mga pagsasanay ng AFP kasama ang French Navy noong isang linggo kung saan walang na-monitor na barko ng China o Chinese Coast Guard malapit sa lugar ng pagsasanay. Actions of the government to bring in other nations to observe and protect the rules-based international order are very much welcome, and we have noted a marked decrease in the illegal and coercive actions of the PLA Navy each time there is a multilateral or bilateral maritime cooperative activity. Nitong buwan ng Pebrero, sunod-sunod ang isinagawang pagsasanay ng sandataang lakas kasama ang Estados Unidos, Japan, Australia, Canada at France. Samantala, welcome development naman para sa sandataang lakas ang pag-unfreeze ng Estados Unidos sa $336 million na military assistance nito sa Pilipinas. Ayon kay Trinidad, may pagpapatuloy na ng AFP ang mga programa gamit ang naturang pondo para sa land, air, sea, support system, cybersecurity at iba pa. The unfreezing of the aid to the Philippines by the U.S. government is a very much welcome development. And with this particular unfreezing of the support by the U.S. government, it only means that our programs that have been initially planned out will push through. Positibo rin ang pananaw ng Malacanang ukol dito. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, malaking tulong ito sa bansa at nagpapakitaan niya ito ng patuloy na matatag na relasyon ng Pilipinas at US. So kung nagkaroon po tayo ng exemption at nagkaroon po tayo at ibibigay po at i-release ang $500 million foreign Filipino financing sa atin, ito po ay napakalaking bagay at nagpapasalamat po tayo sa suporta na yan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.